So welcome back sa episode 3 or part 3 na tutorial. And in this episode, I'm going to tuturo ko naman kung paano ko ina-edit yung animation. Yung ginawa kong animation. Sa Pinoy Animation Interview Collab. Ang haba ng no? So ayan, editing part. Nagawa na natin yung animation, so gumagalaw na siya. Nagawa ko na rin yung mga scenes. So ang next sa part na to naman is ginagawa ko yung highlights and shadows. Siguro, mabilis ko lang din di-discuss. Hapyaw-hapyaw lang. Bibilisan ko lang yung pag-discuss sa pag-edit. Kasi ang ginagawa ko sa pag-edit, complicated siya para sa mga animators or editors na hindi gumagamit ng DaVinci. Ako, in-explore ko lang kasi siya. So, sa DaVinci Resolve, meron kasing tinatawag na Fusion page. And dito sa Fusion page, ang ginagawa ko is, nilalagyan ko siya ng color corrector. Tapos transform. Tapos tiyataasan ko yung gain. And then pagtas ng gain, in-invert ko yung mask. Tapos doon ko na siya ginagalaw sa transform dito sa transform. So ayan, meron na tayong highlight. So sa shadow naman, same step, same instruction lang din, pero ang naiba lang talaga is yung gain. Imbis na yung gain pataas, pababa siya. Kasi yun yung magiging shadow nung character. So yun, hindi na ako gumagawa ng hindi ko na siya ginagawa ng frame by frame na shadow or highlights. Sa editing ko lang din siya ginagawa. Shortcut, di ba? Ang next part naman sa editing is yung paglagay ko ng text. So, ang nilalagyan ko madalas sa text is yung mga scenes or mga animation na may explanation na mahirap i-explain. Dahil kung meron ng scene tapos mahirap i-explain through icon or illustration lang, nilalagyan ko rin siya ng text para malinaw sa audience kung ano yung ina-explain ko. Ganun. So, next naman sa text is yung audio. So, first, sa audio, binabalance ko yung boses namin ng kakulab ko. Siyempre, dapat kung gaano kalakas yung boses ko, ganoon din kalakas yung boses nung kakolab ko. Yes. Ayan, after i-balance yung mga voice recording, yung boses ko, tsaka yung kakolab ko, ang next kong gagawin is paglagay ng sound effects. Ayun, para hindi syempre boring or corny yung mga galaw or like example, pag-pop up na question, parang ang pangit niya, di ba, pag walang sound effects. So, ayun, after pag-balance ng voice recording, nilalagay naman ako ng mga sound effects. And after ng sound effects, ang last ko nang ginagawa is paglagay ng background music. Inuhuli ko yung background music kasi syempre gusto ko mapakinggan ng buo yung recording, audio recording. Or yung buong audio, gusto ko marinig yung buong audio nang malinis, nang hindi ko pa naririnig yung background music. Kasi yung background music parang lang siya, pang maintain lang ng entertainment. Hindi, para hindi maging boring yung yung video, yung animation. Ayun. Pag-balance ng voice recordings, paglagay ng sound effects, tapos yung paglagay ng background music. That's the last. And ayun na siya. Tapos na yung animation. After ng editing, syempre, na-export ko muna yung video. So sa pag-export naman, pag-export yun yung pag-save ng video sa MP4. So sa pag-save, ginagawa ko siyang 4K resolution para quality, para HD siya. Tapos, bago ko siya i-post sa YouTube, minimake sure ko na naka-click or nakatagal yung nilalagay ko yung collaborated with or sa collaboration siya. Since di ba collab naman talaga siya, collab interview siya. Kasama sa video yung kakolab ko. Para dalawa kaming kita dun sa may-ari ng video. Ako, tsaka yung kakolab. Kaya kung makikita nyo sa YouTube, pag search nyo yung mga collab interview ko, nakalagay doon, Amiru and Frela Tales, Amiru and Abby Animated,
Amiro and Wyren, Amiro and Kai Auri, Amiro and Wapong, di ba? Kompleto. So, yun lang, yun na siya lahat. Ganun ko siya ginagawa. Yun yung full, or yun yung full process na pag-a-animate and pag-edit ko na interview collab. So, ayun lang muna. Yun lang muna aking i-discuss. That's all na kailangan nyo malaman para sa paggawa ng interview collab. So, ulitin ko. Sa pag-script, kailangan mong maghanap ng creator or interesting content creator or animator na gusto mong i-collab. Tapos, bago mo siya yung message, syempre maganda kung makaisip ka na ng topic, tapos panggitin mo sa kanya kung anong topic yung pag-uusapan para alam niya yung kung saan about yung nagiging collab nyo. And then, ayun, script, magsasend ka ng script, tapos magsasend siya ng audio, i-animate mo yun, tapos edit at tinuro ko, tapos collaboration settings sa YouTube. Yun. Yun lang, ganun lang siya kadali. Kaya siya gawin within 3 to 5 days or 1 week. But di ko na siya ginagawa kasi tinatamad ako. Wala na ako maisip pwedeng i-collab na tao. Medyo nahihiya rin ako mag-collab since puro collab lang ginagawa ko. Ginawa ko talaga yung collab video since napapansin ko parang nawawala na yung essence ng Pinoy animation collab. Konti na lang yung nagko-collab gaano. Parang masaya din siya gawin kasi parang you get to know yung mga animators na nagpa-post, di ba? Yung mga wala you get to know Wyren, you get to know Abby, gano'n. You get to know yung mga sikat, kung ano yung mga ginagawa nila behind the scene, kung ano yung trip nila sa buhay, gano'n. Kaya ginawa ko siya. Hindi ko siya ginawang live interview session kung saan magka-call or face-to-face ko yung mag-interview kasi di ko pa nasi-share siya pero ambivert ako. There are times na pag may kausap ako, bigla-bigla akong nawawala ng energy may pag-uusap kasi nauubos niya yung extrovert energy. Basta ganun, mahirap siyang explain. Ambivert. So ayun, ayoko magkaroon ng dead air and parang di pa ako ganun ka-expert mag-host ng ganong klaseng video yung kung saan magpapakilala ako tapos makipagkwentuhan ako. So ayun, hindi ko pa siya kaya and iniisip ko lang din na baka maging uncomfortable yung magiging kakolab ko and mas magiging less yung chance na makakolab ko yung taong yun kasi hindi siya available sa time na yun. Ganun. Yun yung mga bagay na kinonsider ko. Kaya nakasulat na lang sa PDF file yung mga questions. So yun lang. Thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo. Default pose. Bye-bye.